Pagdilan mo ulit. Bring mo yung opening natin. Malaki tayo mga kapatid. Ama, maraming salamat po sa hindi po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkailangan sa Panginoon. Pinagtalo po sa amin. Awat mga upang makasalit sa pagkailan ng Diyos sa Panginoon. Ipapara po natin kayo ang mga kalawin ng pagpapakos sa amin sa araw-araw. Ipapaprovide po namin pamangalanan. Ito pinagkukulang sa amin. Kaya tinangin po namin ang mga Panginoon ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid na Evelyn. Magmahalan kayo sa isa't isa. Magtanim kayo ng kabutihan at aani kayo ng kabutihan. Amen mga kapatid. Ito yung araw na itinakda ng Panginoon sa atin para tuparin natin ang isang dekreto ng apostol. Wala pa ako nakikita ng iglesia na may dekretong ganito. Wave offering at base offering. Kasi revelation to sa ating apostol. Kasi itong mga huling panahon na to, sa paghihintay natin sa kaligtasan ng ating kaluluwa, may inuutos ang Diyos sa atin na gagawin natin. Ang buong iglesia mananatili sa aral ng apostol. Basahin natin. Acts 2:42 at 46. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. So habang hinihintay natin ang Panginoon, natutugunan natin to. Nakapagpipiraso tayo ng tinapay every Thursday, every worship. Minsan sa bahay natin, ako pag buo kami, nakapag-breaking of the bread kami. Kasi may trabaho yung mga anak ko eh. Madalas hindi kami nakapag-breaking kasi hindi kami buo. Pero pag nagkataon, tatlo kami, buo, breaking of the bread tayo. Ewan ko sa inyo, nakapag-breaking ba kayo sa bahay-bahay? O tuwing Thursday lang, tsaka worship. Kapag okay rin din yun, kasi nga okay lang naman yun, kasi gusto naman talaga nating sundin ang utos ng apostol, kaya lang nga, minsan may mga hadlang eh. So okay lang sa Diyos yun. Sa 46 ito sabi, at araw-araw, sila yung nagpapanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagkakaisa at pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. So nagaganap din natin ito ng every quarterly, yung agape feast. Ngayon, yung paghihintay natin sa Panginoon kasi susunod tayo sa aral ng apostol. Napakapalad ng iglesyang ito kasi merong apostles decree, imperative decrees na hindi pwedeng hindi susundin ng iglesia. Nagbigay ng revelation ang Panginoong Jesus kay Brother Manny, naganapin ito ng iglesia. Once a year, wave offering. At tapos, once a year, yung giving of the best. Alam nyo ba na hanggat narito pa ang iglesia, forever na ordinance to? Basahin natin ha. Deuteronomy 18:11. Ay, ano pala? Hindi pala Deuteronomy, Numbers. Numbers 18:11. Ito sabi, at ito'y sa iyo, ang handog na itinalaga na kanilang mga kaloob sa mga tidbagay ang lahat ng mga handog na inalog ng anak ni Israel. Yung iwinay mo, inalog. Kasi nung araw, pag nagpapa-offering ang Panginoon sa kanila, yung inalog, yung malaman, at ang malaman, yung hita. Yung buong hita. At alam nyo rin ba na maraming gulay din ang hita ng manok at saka balat ng manok.
Nung araw, takot tayo sa balat ng manok, di ba? Ngayon, sinasabi ng mga doktor na mabisa pala balat ng manok. At saka yung collagen, marami sa dibdib, tsaka sa hita. Yun ang inaalog nila, masagana yun eh. Masagana yung hita, naaalog yun eh. Ang i-offer natin, naaalog, ibig sabihin, nagbibigay tayo ng masagana sa Panginoon. At walang tama o mali sa pagbibigay na to. Kasi ayon sa ipinasya ng puso mo to. Ayon sa inahatol mo, ihahatol sa'yo. Ayon sa panukat na isinukat mo, isusukat sa'yo. So kung walang mali o tama dito. Lahat ng paghahandog natin, ang Diyos ang nakakakita. At ayon sa Matthew 7:2, ito sabi. Kapag sa hatol na inyong ihahatol, hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isinukat, susukatin kayo. So walang tama o mali dito sa ginagawa natin. Kasi Diyos ang nakakakita sa iyo eh. Kung ano yung panukat na isinukat mo, di na susukat ko sa iyo, sabi ng Diyos. May revelation si Brother Manny dyan, maganda. Pag nagbibigay tayo ng wave offering at base offering, tinatanggap ng Diyos yung binibigay mo. Kasi laging perfect yung bigay mo. Kaya lang, ano yung panukat mo? Kasi may nag-o-offering sa atin, isang baso. Isang baso din ibibigay sa iyo ng Diyos, yun ang panukat mo eh. Puno yun, puno din ang bibigay sa iyo. Eh kaya lang, pag isang baso, para sa iyo lang yun. Isang pitchil naman din. Medyo makakasama na pamilya mo doon. Kung ano yung panukat na sinuko, eh isang drum. Marami na yun, pati kapit-bahay mo, kasama na doon. Sabi ko nga, kung ako susukat, ididikit ko yung gripo doon sa, sa dagat. Yun ang i-offering ko. Para yung, ang source ng aking gripo, dagat, napakarami nun. Kasi pwedeng pasaganayan ng Diyos ang ating mga buhay ayon sa sukat na sinusukat mo. Sabi sa 2 Corinthians, ito yung mga pagkakataon na tinitingnan ng Diyos kung gaano ka sumusukat eh. Kaya sabi ng Diyos, ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Oo, sa mga ikapot mga handog. Kasi napakaraming handugan ng Israel. Meron silang sin offering, meron silang peace offering, meron silang heave offering, meron silang wave offering, tithes offering. Napakaraming offering. Kaya kapag hindi mo nasusunod ang mga dalawa lang ang binigay ng Diyos sa ating revelation eh. Giving of the best, saka wave offering, saka tithes. Sa Israel, napakarami ba? Kung ikaw ang Israelita, baka hindi ka na mag-offer sa dami ng offering. Ang dami nilang fiesta, ang daming offering. Tayo nga, pinili na lang, dalawa na lang, sinama kayo sila na. Di ba? Ngayon, ang pag-offering kasi natin sa high priest. Kaya tinatanggap ni Aaron nun, yung lahat ng wave offering para sa kanya, para sa buong sambahayan niya na karapat-dapat sa mga handog. So, ganun ang ginawa ng, para sa, sa ordinaryong, trabaho. Pag June, meron kayong mid-year offering, di ba? Mid-year bonus. Pagdating ng December, meron kayong 13-month pay. Yung iba nga, may 14-month pay, di ba? So, ganun din naman eh. Ganun naging revelation kay Brother Manny. Minsan lang hihingi ang Diyos na iglesia ng mga offering na, sumukat ka na ng magandang sukat. Kasi ayon sa panukat na sinukat mo. Ako alam nyo, pag nagbe-best offering kami nun sa barang, ang panukat ko, todo. Kasi nasanay ako ng bata, sugarol ako eh. Pag ako nagsugal, lahat ng pera ko tinutodo ko. Eh dito pa kaya nasa Diyos ako? Pag nagtanim ka ng isang buto ng mais, ilang puno ng mais ang buto mo sa'yo, ang bunga nun. Usually, ang minimum na bunga ng isang mais, 3, 4 eh. Eh ilang puno yung bibigay, isang buto lang binigay mo. You cannot out-generous God. Pag nakita ng Diyos na napakabuti ng puso mo, tumatanggap ka ng revelation ng apostol. Kasi ano hatol mo? Ikaw ba naniniwala na itong ginagawa natin, revelation ng Kristo kay Brother Manny o hindi? Kung naniniwala ka, alam mo, ito na yung panahon na sumukat ka na ng magandang sukat. Kasi pag sukat mo ito, ibibigay sa iyo ng Diyos ang grabe. Kaya sabi ng Diyos, subukan nyo sa bagay na ito. Magbigay ka ng ikapot mga handog. Kundi buksan ko ang langit, buksan ko ang dungawa, buksan kita ng pagpapala na walang silid na kalalagyan eh.
babaha pagpapala sa'yo. Sabi sa 2 Corinthians 9, magbigay ang bawat isa sa ipinasya ng kanyang puso. Kaya walang mali eh. Ipinasya ng puso mo yun. Sino magsasabing mali yun? O tama yun? Ipinasya ng puso mo yun. Magbigay ang bawat isa sa ipinasya ng puso. Huwag mabigat sa loob. So ibig sabihin, talagang gusto mo talaga. Yung isinukat mo na yun, talagang maluwag sa puso mo yun. Hindi yung nangihinayang ka. Napalaki yata. Napalaki yata. Mas maganda yung napalaki yung sukat mo dahil malaki din ibibigay sa'yo eh. Huwag mong pagsisihan. Wala nang tama at mali dito eh. Yung ano mo, yung attitude ng pagbibigay mo. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So masaya ka. Sa Hebrews 10:34, nagagalak tayo na ang ating pag-aari maagaw. Sapagkat kapag nawala na ang pag-aari natin dito sa lupa, dahil sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, doon sa langit na mabibigyan tayo ng hindi naman mauubos na pagpapala. Tagapagmana tayo ng lahat ng creation. Kung tagapagmana nga, mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana kasama ni Kristo, kaya't makipagtiis tayo upang manghari naman tayo kasama ni Kristo, sabi sa Roma. Sapagkat maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsipagsagana sa inyo. So pag nakita ng Diyos yung faith mo talaga, naniniwala ka na si Brother Manny sinugo, naniniwala ka na revelation to kay Brother Manny, kailangan gawin ko yung talagang matinding pagbibigay. Buong puso kong binibigay ito. At todo, pati pangarap. Wala ako ititira sa sarili ko. Alam niyo ba yung mga ibang version? Binibigyan ko pa ng pang-offering yun. Sina Delma, sina Edith. Ako, kayo ba may pang-offering? Oo, Kuya Larry, konti. O ito, dagdag nyo to. Dinadagdag ko pa yung pera. O, yung offering nyo. Si Bo, nung kilala nyo si Bo, dating member yan ng ng Santo Tomas, nakagiwalay. Nung mahiwalay siya, nagkaroon ng emphysema yata. Tapos, nagkaroon ng liver cirrhosis naman. Hanggang sa lubobo, namagana. Namagana yung katawan niya. Nanumbalik yan doon kay Pastor Phil. Sabi niya, iba talaga itong iglesia ng LCD. Kasi naghanap din siya ng ibang iglesia, wala siya natagpuan eh. Bumalik siya, nung bumalik siya, mamamatay na. Pero ang ginawa niya, yung lahat ng pag-aari niya, ini-offering niya sa peace offering. Doon mo makikita yung pananampalataya ni Bo. Bagamat nahiwalay si Bo, kasi nga, sabi niya wala ako natututo dito eh, Pastor Phil. Hindi marunong magturo eh. Naghahanap siya ng aral eh, napunta sa ibang iglesia. Pero sa bandang huli balik uli siya dito, sabi niya, ito talaga yung tunay na iglesia na nakita ko. Kat revelation kasi, prophetic ministry. Mga aral ni Brother Manny. Wala kang makikita ng mga ganung aral. Yung lang renovation nga yan. Yung muling pagbabago ng Espiritu. Wala ko naririnig na tuturo. Yung Titus 3:5. Sa kanila, tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na eh. Hindi na kailangan ng renewing of the Holy Spirit. Hindi na kailangan i-baptize sa Holy Spirit. Hindi na kailangan mayroong apostol, may propeta. Talagang sinisira nila Biblia. Pero sa iglesyang ito, sabi ko, tunay na si Brother Manny apostol. Kasi alam niyo ako yung taong hindi mo ko basta mapapaniwala. Kasi maliit pa ako bata eh, tugaro lang nga ako eh. Ang talas ko, ngayon na lang ako tumurol eh. Matalas ako sa lahat ng bahay, hindi mo ko madadaya. Ako dadayain kita, pero ako, hindi mo ko madadaya. Pinag-aralan ko nung iglesyang ito, bago ako pumasok dito, nakinig ako sa aral. Hinahanap ko yung maling turo. Pero si Brother Manny nun, may Bible study dyan sa Santo Tomas, pinagbuhatan din, umaattend ako. Wala ako nakikita ng maling turo. Tapos yung mga patutuon ni Brother Manny, nasa Bible naman lahat. Hindi pa nga ako nag-iigapot handog nun eh. Nung mag-iigapot handog lang ako, nung mag-iigapot handog si Manuel. Ay ko, bilib ako sa tao ito, katatanggap lang, nag-iigapot handog agad eh. Nandun yung faith niya, ako hindi eh. Para akong taga-Berea. At taga-Berea kasi noble yan eh. Bago nila ganapin ang aral ng preaching ni Pablo, chinecheck nila baka wala sa Bible eh. Ganun ang nangyari sa akin. Chinecheck ko bawat details, baka mamaya maluloko ko eh. Kasi ako yung manluloko, tapos maluloko ko, no eh. Kailangan ako manloko. Pero nagpaloko ko, kay Jesus Christ lang ako nagpaloko. At ang sabi pa ng mga barkada ko, loko-loko ka, I go, good.
Kasi nagpaloko nga ako eh. Wala akong taong nagpaloko. Si Kristo lang ang tinanggap ko. At Diyos lang ang pinaniwalaan ko, mga tao. Maliit pa akong bata, wala akong kinikilala. Kahit mga magulang ko, kapatid ko, lolo ko, lola ko, mga pisang ko, tito ko, tita ko, wala akong kinikilala tao. Sarili ko lang ang kinikilala ko. Lumaki ko nang nag-iisa sa kalye. Talagang, kaya naman naging masama ako. Ang influence ng mundo sa akin, matindi, bata pa. Eh sabi sa Bible, makikita mo ang bata kung paano bang laki sa kanyang ginagawa. Kung siya magiging masama o mabuti. Eh pag tinignan mo yung record ko ng bata, hindi ako papunta sa hospital, sa kulungan. Pero kung meron tayong calling, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pag chinik mo sarili mo, makikita mo na hindi ka karapat dapat maging anak ng Diyos. Kasi kung basis lang ng tao, kaya nga sa iglesia natin, hindi rin ako tinatanggap eh. Tingin nila, rebelde ko eh. Sabi nga ni Brother Manny, ang yabang mo kasi, sabi eh. Eh kung ba't ko yayabang? Eh yung tindig mo ba lang, ang yabang na daw eh. Wala pa akong ginagawa, Brother Manny. Yung forma mo kasi ang yabang. Wala pa akong ginagawa, Brother Manny, yabang na. Wala pa akong sinasabi, persecuted na ako, forma pa lang. Eh kasi nung araw naman talaga, magpapurma talaga ako, mayabang ako. Hindi ako nagsusuot ng hindi original. Mga damit ko, laging original. Pantalon, t-shirt, lahat. Ayoko ng hindi original, sapatos, lahat. Eh kasi marami kong pera, sugarol ako. Kaya natutunan ko talaga mabuhay sa mundong ito. Ang mundo magpapasama. Hindi naman ako masama eh. Kaya ako sumama, alam nyo, nung naglalaro ako ng madyong, hindi ako binabayaran pag tumatama ako. Nagalit ako sa mundo doon. Pero mo, serious akong bata, naglalaro, nagbabahay naman ako pag natalo. Tapos nung manalo ko, hindi ako binayaran. O mo sanay sa mga kabit yung mga kalaban ko. Ako doon ako nagsimulang talagang mainis sa mundo. Hanggang sa yun, tuloy-tuloy na ako nainis sa mundo. Sumama na lang sumama. So ang naging forte ng buhay ko talaga, wala talagang ambisyon. Di ba dapat may ambisyon ng tao, di ba? Ako walang ambisyon. Yung gusto, wala akong gusto. Ang gusto ko yung gagawin ko lang. Doon pa man, aral na ni Satanas sa sinusunod ko. Eh kaso, he that is in me is greater than he that is in the world. Hindi kaya ni Satanas, may calling pala ako eh. Ako pala'y pastor, ako pala'y bishop eh. Niyakap ko na yun. Kasi noong una, hindi ko niyayakap itong pananampalataya. Pinag-aaralan ko pa eh. Eh nung makita kong totoo na talaga, niyakap ko na. Doon ako hinihirang ng pastor. Tapos hindi pa ako nag-iiga po, pastor na. Na-influence ako ni Manuel na mag-iga po, mag-iga po siya. O yun. Doon na nagsimula hanggang sa na-influence naman ako ng Espiritu Santo magpakabanal, nung ma-stroke naman ako. So may mga sitwasyon sa buhay natin na na para mag-desisyon ng tamang desisyon. Kasi yung decision making, napakahalaga nun eh. Yung kalooban mo. Kaya yung pagbibigay natin dito, kung masagana ka nagbibigay, maligaya ka, sumasampalataya ka, masagana ang ibibigay sa inyo 100%, more than 100%. Tinitignan ng Diyos kung ano hatol na ihahatol mo at panukat na isusukat mo eh. Kaya pag nakita ng Diyos yun, talagang buong-buo ka. Kasi may mga experience din ako, talagang it's a matter of life and death eh. Ang liit-liit na sweldo ko sa assessor, pero yung 3,000 a month. Ang sweldo namin sa assessor. Tapos pag uwi ko, siyempre mag-iikap at maghahandog ka, eh natapat, wala namang gatas si Peter doon. S26 pa yung gatas ng mahal eh. Binabudget namin ng pera, kapos. Sabi ko kay baby, uunahin natin ang Diyos. Mag-iikap at maghahandog muna tayo. Bago natin anuhin yung mga pangangailangan. Momentarily, kahit gatas na mumurahin muna ako. Di nag-iikap at handog ako. Pagdating ng gabi, alam mo, pumunta kuya ko sa akin. Binibigyan ako ng 700. Ako, bakit mo ko binibigyan ng pera? Kasi sa iglesia namin, ako yung leader doon eh, may natirang pera. Sabi sa akin, ikaw na magdesisyon kung kanina mo ibibigay. Ikaw ang dumating sa akin, bigay ko daw sa iyo. Kita mo, ang bilis nun. Ang bilis nun, ha? Inuna ko ang Diyos. Inuna ko ng Diyos. Kasi kung ano yung gagawin mo, gagawin sa iyo eh. Kano inihatol mo, ihahatol sa iyo. Kung ano yung panukat na sinukat mo, isusukat sa iyo. Tapos, pangalawa naman, hindi ako nag-iiga po. Kasi nagbenta yung motor ko. Eh wala kaming wala kaming rep. Nabenta yung motor ko. Ang ginawa ko naman, hindi ko muna itinay sa to operin yung pagbenta. Binili ko muna ng rep.
Nung maibili, yung natira, yun ang inoffering ko. Ay di magnanakaw pa rin ako. Sabi ng Diyos, buong buo eh. Basahin natin yun. Subukan niyo ko sa bagay na to, sabi ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, talagang bubusan ka ng pagpapala. Kaya ako ngayon, masagana pagpapala ko, ginagawa ko na, pinagpapala ko. Lumalabas yung pagpapala, ang unang pinupuntahan ng pagpapala, yung pamilya mo. Yung asawa at mga anak mo. Yan ang una, yung pamilya mo. Susunod, mga relatives mo na. Nanay mo, tatay mo, kapag susunod, iglesia. Basahin natin ang Malakay 3:10. Kasi walang Bible verse na makikita ka ng sinabi ng Diyos, subukan niyo ko. Test me. Kasi ang Diyos hindi naman nanunukso eh. Pero sabi ng Diyos, sige, subukan niyo ko. Nasabihin ba ng Diyos yun na hindi niya gagawin to? Basahin natin yun. Malakay 3:10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain ang aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ibig sabihin, lalabas, sobra-sobra. So paglabas ng sobra-sobra, ang unahin mong bigyan yung asawa at mga anak mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, hanggang may pagkakataon, buhay pa tayo, ipakita mo na yung pag-ibig at pagmamahal mo sa asawa at mga anak mo. Hanggang may pera ka, ilibre mo lahat kahit may trabaho. Ilibre mo lahat. Bigyan mo ng magkaroon kayo ng banding talaga, makikita na lang yung pagmamahal mo sa kanila. Tutubo yun. Pag nag-iidad-idad ka na, uugod-ugod ka na, hindi pwedeng hindi ka nila aalagaan. Kita niyo yung mga ibang pamilya, uugod-ugod na yung nanay at tatay, pinababayaan ng mga anak. Kasi pinamimigyan, ang gusto doon sa na lang eh, sa mga tirahan na matatanda eh. Yung ba tawag doon? O yung mga comfort the aged, at saka yung walang higdan. Doon na lang nila, ayaw na nilang alagaan yung kanilang mga magulang. Bakit? Walang naitanim yun. Inaani lang nila. Pero tayo hindi, pag nagtanim tayo, tiyak may aanihin tayo. At itatanim mo na ngayon, yung pag-ibig, aani ka ng pag-ibig. Kung ano yung tinanim mo, kung ano yung panukat na sinukat, pagsusukat sa iyo. Kaya gawin mo, hanggang may time, kasi maaari wala ng time. Hindi mo alam, isang araw, wala ng time eh. Nauubos ang oras eh. Nauubos din tayo. Hindi naman tayo mortal na mamamatay din tayo. Hindi mo naman mapipigilan yung oras na yon. Paano kung kalooban na ng Diyos yun, may plano sa iyo? Wala kang magagawa. So, i-ready yourself. I-ready mo sarili mo. Give your best shot. Katulad ng mga ganito, wave offering, best offering. Give your best shot lagi. Ipakita mo talaga sa sarili mo, sa Diyos na baliwala sa iyo pera. Payag kang maagawan ka ng pag-aari. Sabi sa Hebrews 10:34. Sapagkat kayo'y nahahabag sa may tanikala at tinatanggap nyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. O tinatanggap mo ba ng buong galak ang pagkaagaw ng iyong pag-aari? Ibig sabihin, pagkaagaw ng iyong pag-aari, ibibigay mo sa kalooban ng Diyos. Susuportahan mo kalooban ng Diyos. Kasi nalulugod ang Diyos dyan. Sabi sa Hebrews 13:15-16. Sa pamamagitan nga niya, maghandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. So huwag niyong kaliligtaan ng pagsamba. Dito tayo naghahain ng papuri. Sa pamamagitan ng ating bibig sa Diyos eh. Sa mga katuwid bagay ang bunga ng labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Dapat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy huwag niyong kalilimutan. Sapagkat sa ganitong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya sabi niya sa Philippians 4:18, Dadapwat mayroon ako
ng lahat ng bagay. At sumasagana, ako'y busog. Palibasa tumanggap kay iprab dito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy. So yung mga tithes at offering natin, napakabango sa Diyos noon. Binibigay mo sa pamunuan, napakabango sa Diyos. Isang samyo na napakasarap na amoy. Isang handog na kaayaan na lubhang nakakaluhod sa Diyos at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. So hindi na kailangan mo ipag-pray yung kailangan mo. Pupunan na ng Diyos yun. Kaya sabi ko sa inyo, yung revelation ko, pag nag-ikapot handog ka, nawawala ang sumpa sa trabaho. Kasi ang trabaho sumpa eh. Sabi ng Diyos, mula ngayon, kakain ka sa pamamagitan ng iyong bawi, pagbubungkal ka ng kakainin mo. Nasumpaan sa iyo ang lupa. Maghahanap buhay ka. So para makalis ang sumpa, ikaputan doon, so balik ka na ngayon doon sa Garden of Eden. May supply ka na naman. Ngayon, ang pag-ingatan ng mga mag-asawa, huwag mo i-under-desire ang asawa mo. Kasi pag in-under-desire mo yung asawa mo, lalabas ka rin ng Garden of Eden. In-under-desire ni Eva si Adan eh. Ano ginawa ni Eva? Kumain ka niya, kumain ako eh. Ano sinunod ni Adan? Di ba yung tinig ng asawa niya, hindi tinig ng Diyos? Under desire. O labas ka ng Garden of Eden. So hayamang mamuno ang lalaki. Binigay ang pamamuno sa submit to your husband in all things. Husband, love your wife as Jesus loves you. Yan ang mahalin mo ang asawa mo ng pag-ibig ni Kristo. Kayo mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa sa lahat ng bagay. At pupunan ng Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Kasi ang kayamanan ng Ama, lahat ng creation, ginawa sa pamamagitan ng at para kay Kristo. So ang lahat ng kayamanan na kay Kristo na, isusupply na lang sa atin. Kasi siya ang ulo ng iglesia. Member ka ng iglesia, susuplayan ka ng masaganang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi ko sa inyo, humingi na kayo. Ito na yung time ng paghingi. Big time ang gawin nyo. Talagang big time. Huwag small time. We have a big God. Napaka-small time mo naman o small time. Hindi big time ang tingin mo sa Diyos. Humingi ka ng big time. Ibibigay ng Diyos. Parang imposible, pero posible. May imposible ba sa Diyos? Kaya nga, pinangalanan si Isaac na laughter eh. Natawa si Sarah eh. Sabi ng anghel kay Sarah eh, maglili ka, manganganak ka. Isang lalaki. Natawa si Sarah. Sa edad ko bang ito? Kaya sabi sa kanya, ang papangalan sa kanyang anak, si Isaac, laughter. But hindi ka ba naniniwala? Wala bang imposible sa Diyos? Hindi ba kayang gawin ng Diyos na sa edad mo na yan, mabuntis ka? Eh, baog eh. Kung iisipin mo nga naman, yung logic nun, baog eh, paano magbubuntis? Eh, lalo ka magtaka, virgin, nabuntis eh. Doon ka magtaka. Virgin nga, nabuntis eh. Yung pambaog lang, sino ba gumawa ng bahay bata? Ang Diyos. Eh, di sino magre-repair niyan? Di Diyos din. Kaya-kaya ng Diyos lahat ng bagay. Walang imposible sa Diyos. Maniwala ka lang. Do not fear, just believe. Kasi mararanasan mo ang kaluwalhatian ng Diyos kapag nanampalataya ka na. Sabi nga sa inyo, kailan tayo mananampalataya? Ako, pinag-aaralan ko pa yung katawan ko eh. Kasi hindi na rin ako umiinom ng mga gamot, yung traditional na mga gamot. Pero pinag-aaralan ko kasi your body will heal your body. Pero kailangan may gamitin yung body para i-heal yung ano mo. Pinag-aaralan ko sa internet, pag nag-iedad pala ng 16, daman ng bawal kahit yung mga prutas. Yung mabuti sa'yo nung edad mo, nung bata ka pa, pero pag nag-edad ka ng 60, nakakasama na sa'yo. Nagkakaroon ng changes ka. I-research mo kasi your body will heal your body kung may gagamitin yung body mo para i-heal yung problema mo. Kasi ang problema ko, spinal cord eh. 5 yung kailangan operahan sa akin eh. 3 doon sa cervical ko, 2 sa lumbar ko. Eh napakarami. Ang dami-dami ko pa sakit. Osteoporosis, arthritis, napakarami kong sakit. Kaya nga ako, ang dami kong mga supporting sa katawan eh. Kaya, gawin natin ang kalooban ng Diyos. The Word of God is health to the flesh. Pag pinaniniwalaan mo yun, ako medyo lumalakas-lakas na nga ako, nararamdaman ko lumalakas-lakas na. Dahil iniiwasan ko na yung mga prutas na nakakasama pala. So kakain ka na yung for the good talaga. Yung magkakaroon ng muscle repair. Kasi pag natutulog pala ang tao, doon nagre-repair ng muscle. So para ma-repair yung muscle, kainin mo yung pampa-repair.
So, isinesearch ko ngayon sa internet yun. Eh, mga doctors pa ng mga Harvard University, ang gagaling. Tsaka proven. So, isearch nyo na lang. Sinesearch ko pa nga kung ano dapat kainin eh. Kailangan yung breakfast mo, rich in protein din. Kasi gagalaw ka, para pag umiidad ka na, hindi lalawlaw yung ano mo, muscle mo. Hindi ka magkakaroon ng parang lambi ng tabo. Kasi habang tumatagal, hindi na nag-create ng matanda ng mga marami collagen eh. So sa mga collagen, kumain ka ng paa ng manok, marami collagen. Yung buto-buto. Nung araw, akala ko masama yung buto-buto eh. Makakahain, hindi pala. Nakakabuti pala yung sa muscle. Lalakas ang joint mo. Kahit anong buto-buto ng manok, saka yung balat ng manok, akala natin masama yun. Hindi natin, nandun pag kumakain ng ng fried chicken. Yung deep fry, huwag mong kainin. Laging roast chicken. Air fry. Kung gagamit ka ng mantika, olive oil. So, nandito ka pa sa lupa, ang daming pwedeng hindi mo dapat gawin. Kahaba ang buhay mo pa. Ako, pinapahaba pa ng Diyos ang buhay ko. Kasi ako wala akong kontrol sa sarili. Ngayon, nagkakaroon na ako ng kontrol. Pero pag-aralan mo, kasi naipoprove na ng science yan ng mga doktor. Iba yung edad ka noon, edad mo ngayon. Kaya pag 60 pa na, ang dami na palang dapat na hindi kainin. So talagang sa kinakain mo, mamamatay ka, sabi ng Diyos sa kanila eh. Huwag kayong kakain ng bunga ng pagkaalam na tama't mali, mamamatay kayo. So ang ikamamatay mo, yung kinakain mo, at ang ikabubuhay mo rin, yung kinakain mo. Sana kung bata ka pa, mga 40 years old below, okay pa yan. Pero pag nag-40 ka na hanggang 60, lumampas ka na ng 60, baguhin mo na yung lifestyle ng buhay. Kurbahan mo, sige, huwag mo baguhin. Yung kinakain mo ng bata hanggang ngayon, mai-stroke ka, mahahatata ka, magkakakancer ka. Kasi natuturuan na tayo through internet Gamitin natin ang Google. Nandun na yung lahat ng knowledge Ako, I believe my body will heal my body. Pero yung body mo, kailangan may gamitin para ayusin. Kumbaga sa kotse yan, may gasolina nga, pero ano yung gasolina mo? Dapat yung mamahaling gasolina para tumakbo na maganda ang kotse. Ano yung ilalagay mo doon sa katawan mo para tumakbo na maganda yung katawan mo? Anong klaseng gasolina ilalagay mo dyan? Baka magkamali ka pa, diesel ilagay mo. Usually, ganun ang ginagawa natin. Akala natin tama. Yung ginagawa natin, nung pala, pag na-research mo na mali pala. So, dapat pagkakakain ka ng nuts and seeds, lalo na yung almonds, walnuts. Mahuhusay na nuts yan. Pumpkin seeds. Tapos, akala ko, masama din yung mga dilatang salmon, sardines. Nung pala, okay pala yan. Huwag niyong itatapon yung tinik. Kainin niyo yung tinik, nandun ang lahat ng nutrients at minerals sa tinik. Nandun ang omega-3 fish oil, nandun. Yung tingin mong itatapon, nandun Nandun yung pagpapala sa mga itinatapon. Katulad nyo. Ang tulad ko, ako itinapon lang ako Outcast ako ni Pastor P. Pinalayas ako. Kayo nga rin, mga pinalayas kayo. Si David, 600 yung pinalayas ni Saul. Naging member niya. Simula 600, puro pinalayas. Sabi ko, parang si David pa lang ako. Kasi pinapatay ako lagi ni Saul nung araw. Araw-araw pinapatay ako ni Saul. Hanggang sa namatay ako, pinapatay pa rin ako. Hanggang sa namatay siya, pinapatay pa rin ako. Pero hindi nagtagumpay. Kasi man of God If God is with you, who can be against you? Sige nga. Kapag ang Diyos sumasayo, sino kaaway mo? Sabi ng Diyos, ang kaaway nyo, kaaway ko. At ang kaaway ninyo, tanda ng kapahamakan nila. Sa inyo naman, tanda yan ng kaligtasan ninyo. Sabi ng Bible. Hindi wala alam kung saan version. Pero sabi, yung umuusig sa inyo, yung nagpe-persecute sa inyo, tanda yun ng kapahamakan nila. Tanda rin naman yan ang inyong kaligtasan. Pag pinipersecute kayo, magala kayo. Pag kayo ginagawa ng masama, blessed are those who are persecuted, for theirs is the kingdom of God. Napakaraming dadaanan natin. Sabi ni Pedro maraming kapigatian ang dadaan sa atin bago tayo pumasok sa langit. Dadaan ang iglesia ito sa bautismo sa apoy. Kasi 2/3 yung nawala, 1/3 natira Dadaan sa bautismo sa apoy. Sikaraya 39, basahin natin.
Kasi history repeat itself. Yung nangyari no sa Israel, nangyayari din ngayon. Tayo yung talagang, talaga typical na Israel, ubod ng tigas ng ulo ng LCJ. Ito sabi niya gumising ka o tabak laban sa pastor ko. Laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga ubo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupay mga ngalan. History sa atin yan, namatay si Brother Manny, kumahalatang iglesia. Na-divide. At aking ipipihit ang aking kamay laban sa maliliit. So pumunta na siya sa mga members. Kasi ayusin na niya lahat ng pinuno Pumunta na siya sa mga members. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi mahihiwalay. Di ba nawala si Elmo Chicardino? Manamatay, ngunit ang ikatlo'y maiiwan. So naiwan tayo, kaya nga pinalitan ng ACLJ. Sira na yung LCJ. So kailangan baguhin ang pangalan. Katulad ni Jacob. Nung magtagumpay si Jacob, hindi ka na Jacob, Israel ka na. Katulad din natin, nagtagumpay na din tayo. ACLJ na, Amen, come Lord Jesus na tayo. Dati ligaya ni Kristo Jesus tayo maraming ligalig ni Kristo Jesus. So kailangan palitan, gawing Amen, come Lord Jesus tayo. May history talaga At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. So dadaan tayo sa apoy. Huwag kang magtaka, lilinisin ka. At sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at aking silang didinggin. Aking sasabihin sa bayan ko at ang kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. So hiniran tayo ng Diyos. Ayoko nga Ikaw, Brother Manny, ayoko. Hindi ka pwedeng humindi. Bakit? Tinatawag ka, hinihirang Ang pagkatawag at paghihiram ng Diyos, hindi nagbabago yan. Hinihirang ka So, sabi ko, sigurado kayo dyan, Brother Manny, hinihirang ako Talagang pastor ako at saka bishop ako. Oo! Okay, sige. Kasi nga ako yung taong talagang chichiting kong mabuti. Hindi ako basta magpapasya ng tila delikado. Kasi buhay ang nakasalalay dito Hindi ako tataya sa matatalo. Sugarol ako Ang buhay ay sugal Kayo saan ba kayo nakataya? Sa talunan na si Lucifer. Lucifer. Talo yung si Lucifer Okay, Jesus Christ, the winner, the overcomer. Saan ka tataya? Tumaya ka dun sa mananalo, sa llamado kay Kristo. Pero pag tumaya ka dyan, siguraduhin mo, totoo ka. Kasi kapag totoo ka, magpapakabanal-banal ka. Kasi pag nagpakabanal-banal ka, uusigin ka ng demonyo. 2 Timothy 3:12. Timothy 3:12. Oo, sa lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. O confirm. Pag nagpakabanal-banal ka, uusigin ka ng todo. Kaya noon pa lang nung tawagin na ako ng Diyos, biluin mo, mga barkada ko, gustong-gusto nila ako masama, masaya akong kasama ang dami ko rin pera. Lagi ako nagpapainom pa. Nung hindi na ako nila kasama, nalungkot buhay nila. Pag tinatawag ako, sabi sa akin, pare, inuman tayo. Sabi ko, sige, inuman tayo. Pero pulutan lang ako Hindi ako iinom, pulutan. Basta kasama ka namin. Di na, pulutan ako. Sa bandang wala, hindi na ako tinatawag. Kasi lagi pulutan, nauubos yung pulutan nila Hindi na ako tinatawag. Pero noong una talaga, persecuted ako. Sabi, luko-luko ka Hanga ako sa'yo, pare. Bilib ako sa'yo, galing-galing mo Sa lahat ng bagay, magaling ka. Matapang ka pa, ang langs mo. Pero ngayon, alam mo, sira ulo ka. Ako, sira talaga ulo ko. Kayo, buo ulo nyo Kaya pupunta kayo sa impyerno. Yung sira ulo, pupunta sa langit yun. Ayun, mga kapatid. Amen na tayo.